Kumusta mga kasaliksik? Sa pagdaan ng maraming taon, tahimik ngunit epektibong gumagalaw ang Iran sa likod ng mga kaguluhan sa Red Sea. Hindi ito tuwirang lumalaban, ngunit malinaw ang papel nito sa pagpapalakas sa grupong Houthi sa Yemen. Isang militanteng kilusang pinaniniwalaang sinusuplayan ng armas, pagsasanay at pondo ng Iran. Sa pamamagitan ng mga Houthi, na ilalabas ng Iran ang kanyang layunin. Sirain ang kalakalan, guluhin ang mga shipping lanes, at iparamdam sa mga kalaban nitong bansa, lalo na ang Estados Unidos, na may kakampi ito sa rehiyon. Para bang nais nitong magka-cake at makain din ito, isang kasabihang tumutukoy sa pagkakaroon ng benepisyo ng walang binabayarang halaga. Sa ganitong paraan, nananatiling malinis ang mga kamay ng Iran, habang ang mga Houthi naman ang direktang nakikipagdigma. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, unti-unti nang pinuputol ng Estados Unidos ang tali ng pasensya nito. Noong Marso 12, muling umatake ang mga Houthi sa mga commercial vessels na dumaraan sa Red Sea, isang hakbang na nagpasiklab sa galit ng Washington. Bilang tugon, agad na nagpakawala ng serye ng airstrikes ang Amerika sa mga base ng mga Houthi sa Yemen. At mula sa simula pa lang ng mga opensiba, malinaw ang mensaheng dala ni dating Pangulong Donald Trump. Hindi na magbubulag-bulaga ng Estados Unidos sa koneksyon ng Iran sa grupong ito. Ayon sa kanya, ang pananahimik ng Iran sa gitna ng mga ginagawa ng Houthi ay hindi kawalan ng pakikialam, kundi isang sinadyang pagmamando mula sa likod ng kortina. Sa kanyang sunod-sunod na pahayag sa social media platform na Truth Social, binigyang diin ni Trump na sapat na ang mga ebidensya upang ituring na ang bawat atake ng Houthi ay isang atake na rin mula sa Iran mismo. Every shot fired by the Houthis will be looked upon from this point forward as being a shot fired from the weapons and leadership of Iran. Ayon sa kanya, noong Marso 17, idinagdag pa niya na kung magpapatuloy ang pagpapadala ng Iran ng suporta sa mga rebelde, hindi ito palalagpasin ng Estados Unidos. Bagkus, haharapin ng Iran ang matitinding kaparusahan. Ito ay hindi na lang basta retorika. Ito ay hayagang pahayag ng responsibilidad. Isang linya na kapag nalampasan, maaaring magdulot ng mas malawak pang gulo. Hindi rin pinalampas ni Trump ang pagkakataong ipagmalaki ang kasalukuyang epekto ng mga airstrikes sa Yemen. Sa isa pang pahayag noong Marso 19, sinabi niyang, "Tremendous damage has been inflicted upon the Houthi barbarians." Sabay pagbibigay babala na hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Mas lalala pa raw ang mga susunod. Tinawag pa niya itong isang hindi patas na laban, dahil wala raw kalaban-laban ang mga Houthi sa lakas ng militar ng Estados Unidos. Isa itong tahasang pahiwatig ng kumpiyansa sa kapangyarihang militar ng Amerika at pagbabalik ng diskarte ni Trump ng overwhelming force upang takutin ang mga kaaway. Ngunit higit pa sa mismong mga Houthi ang tunay na pinatutungkulan ng mga pagbuhos ng airstrike. Malinaw sa kilos ng Estados Unidos na ginagamit nito ang mga atake sa Yemen bilang mensahe sa Iran. Isang babala na kung ito ang kayang gawin sa mga kaalyado mo, paano pa kung ikaw mismo ang harapin? Sa bawat pagbagsak ng bomba, sa bawat pagputok ng misil, ipinapakita ng Amerika ang kawalan ng laban ng mga proxy forces ng Iran sa isang direktang sagupaan. Layunin nitong iparamdam sa Tehran na kung pipilitin nitong ituloy ang panggugulo sa rehiyon gamit ang mga tagapamagitan, hindi ito magtatagumpay. Sa halip, mauuwi lamang ito sa sunod-sunod na pagkatalo, pagsira ng estratehiya, at tuluyang pagbagsak ng suporta para sa mga grupong katulad ng Houthi. Dahil dito, nasa bingit ngayon ang relasyon ng Iran at ng Estados Unidos. Bagaman hindi pa idinedeklara ang isang opisyal na digmaan, ang mga aksyon at pahayag ni Trump ay sapat na upang bigyang linaw na ang pasensya ng Amerika ay nauubos na.
At kapag tuluyang naubos, hindi malayong sumiklab ang isang mas malawak na komprontasyon. Habang patuloy ang mga airstrikes sa Yemen at patuloy na nagbabanta si Trump sa social media, nagiging mas halata ang layunin ng lahat ng ito. Putulin ang tanikala ng suporta ng Iran sa mga proxy nito at iparamdam na hindi ito makaliligtas sa responsibilidad ng mga ginagawang kaguluhan sa rehiyon. Ang tanong na lang ngayon ay, gaano pa katagal ang pagtitimpi ng Amerika? Mula sa mga paunang babala hanggang sa aktwal na opensiba, makikita ang isang malinaw na taktika. Gamitin ang puwersa hindi lamang upang wasakin ang mga kaaway, kundi upang ipamalas kung sino ang tunay na makapangyarihan sa rehiyon. Para kay Trump at sa kanyang administrasyon, hindi sapat ang pangaral at negosasyon. Ang kailangan ay lakas. At sa kasalukuyang galaw ng Estados Unidos, mukhang ito ang pipilitin nitong ipatupad. Isang estratehiya ng pananakot, pagpipigil, at kung kinakailangan, pananakop. Kung ang layunin ay iparamdam sa Iran na sapat na ang panahong ginugol nito sa likod ng dilim, tila malapit na nga itong lumiwanag. Ngunit ang liwanag na ito ay maaaring magdala ng mas malawak na digmaan. Isang resulta na kahit ang pinakamasigasig na leader ay dapat iwasan. Ngunit kung magpapatuloy ang mga Houthi sa kanilang mga atake at kung magpapatuloy ang Iran sa kanilang tahimik ngunit malinaw na suporta, hindi malayong ang susunod na target ay hindi na proxy, kundi ang mismong pinanggagalingan ng kaguluhan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan sa gitnang silangan, unti-unting lumulutang ang isang tila tahimik ngunit napakahalagang piraso ng lupa sa Indian Ocean, ang isla ng Diego Garcia. Sa unang tingin, para itong paraiso. Malinis at maputing mga dalampasigan, bughaw na dagat, at luntiang kalikasan ang bumabalot dito. Subalit sa likod ng itsurang bakasyunan, itinatago ng Diego Garcia ang isang lihim na hindi alam ng marami. Isa ito sa pinakamahigpit at pinaka-estratehikong base militar ng Estados Unidos sa rehiyong Asya. Hindi ito bukas sa publiko at mahigpit ang seguridad. Tanging piling military personnel at mga autorisadong kontratista lamang ang maaaring makapasok, habang ang buong isla ay nananatiling malayo sa mata ng mga sibilyan. Para sa mga karaniwang tao, isa lang itong puting tuldok sa mapa. Pero para sa mga nasa loob ng military at intelligence community, ito ay isang sentro ng kapangyarihan at lihim na operasyon. Hindi may kakaila ang bigat ng papel na ginagampanan ng Diego Garcia ngayon, lalo na sa lumalalim na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Isa sa pinakamahalagang hakbang kamakailan ay ang paglipat ng mga B-2 Spirit stealth bombers ng Amerika patungong Diego Garcia. Ang B-2 ay hindi basta-bastang eroplanong pandigma. Ito ay isa sa pinaka-nakakatakot at pinaka-advanced na teknolohiya sa arsenal ng US Air Force. Sa pagdadala ng mga ito sa Diego Garcia, inilalagay ng Amerika ang sarili sa isang posisyon kung saan kaya nitong tamaan ang alinmang target sa loob ng Iran at makabalik sa base nang hindi nangangailangan ng matagalang deployment sa lupa. Sa madaling salita, inilalapit ng Amerika ang kamao nito sa mukha ng Iran at ginagawa ito sa paraang mabilis, tahimik, at halos hindi kayang sagutin ng kalaban. Ang mga ebidensya ng deployment na ito ay hindi na rin lingid sa kaalaman ng mga taga-subaybay. Sa tulong ng satellite imagery at radio chatter mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, nakumpirma ang pagdating ng hindi bababa sa 3 B-2 bombers sa Diego Garcia. Bukod sa mga bomber, dumating din ang ilang C-17 cargo planes na may dalang mahahalagang kagamitan para sa operasyon, pati na ang aerial refueling tankers gaya ng KC-135. Ang mga tankers na ito ang nagsisiguro na mananatili sa ere ang mga B-2 sa loob ng mahabang oras sakaling kailanganin ng matagalang misyon. Ang presensya ng mga ito sa isla ay malinaw na indikasyon
na hindi lamang pansamantalang pagpapakitang gilas ang nangyayari. May inihahandang mas malaki, mas masinsinan, at mas tiyak. Hindi rin naging perpekto ang buong operasyon. Ilang insidente ng emergency landing ang naitala, kabilang na ang nangyari sa B2 na may call sign na Pitch 13. Kinailangang lumapag ang naturang bomber sa Hickam Air Force Base sa Hawaii dahil sa isang hindi tinukoy na aberya. Gayunman, hindi ito naging hadlang upang ituloy ang deployment. Sa halip, tila baga mas naging bukas pa nga ang Amerika sa kilos nito. Hindi na ito nagtatangkang itago ang galaw ng kanilang B2s. Sa halip, pinapayagan pa nitong marinig ang radio communications ng mga piloto habang bumabagtas sa himpapawid. May posibilidad na sinasadya ito, isang uri ng strategic transparency upang iparamdam sa buong mundo, lalo na sa Iran, na seryoso ang Estados Unidos sa intensyon nitong iparamdam ang lakas. Ngunit bago pa man dumating ang mga B2 bombers, matagal nang may presensya ang US military sa Diego Garcia. Ito ay dating tahanan ng ilang sangay ng puwersang militar ng Amerika. Naroon ang detachment ng US Navy, pati na ang 36th Wing ng 11th Air Force ng Pacific Air Forces. Mas lalong kahanga-hanga ang katotohanang ang isla rin ay bahagi ng operasyon ng US Space Force, kasama ang mga unit gaya ng 20th Space Control Squadron at 21st Space Operations Squadron ng Space Delta 6. Dagdag pa rito ang Air Mobility Operations Wing at iba pang support groups na sama-samang ginawang isang ganap na fortress militar ang paraisong isla. Ngayon sa pagdating ng mga B2s, lalong pinapalakas ang kakayahan ng Diego Garcia hindi lamang bilang command post, kundi bilang potensyal na launchpad ng mga operasyon laban sa Iran. Sa totoo lang, kung may isang lugar na perpektong posisyon para sa mga ganitong misyon, ito na yon. Malayo sa abot ng missiles ng Iran, mahigpit ang seguridad, at sapat ang pasilidad para sa mga malalaking eroplanong pandigma. Hindi man direktang sinasabi ng US military ang eksaktong plano, malinaw sa kilos nito na ginagamit ang Diego Garcia bilang sentro ng operasyong militar na magpaparamdam sa sino mang kalaban na hindi sila ligtas, kahit pa anong layo nila. Habang lumalalim ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, lalo namang nagiging mahalaga ang papel ng isang paraisong tila kinalimutan ng panahon. Ang Diego Garcia, na dati isang tahimik na base, ay unti-unting lumilitaw bilang isa sa mga pinakamainit na focal point ng military strategy ng Amerika. At sa bawat pagdating ng bagong eroplanong pandigma, sa bawat pagbukas ng hangar, at sa bawat kalkuladong kilos ng mga sundalong naka-assign dito, isang mensahe ang malinaw na ipinapadala sa buong mundo. Ang Amerika ay handang gumalaw. Tahimik man ang isla, maingay ang sinasabi ng presensya nito sa digmaan. Sa harap ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, lalong nagiging malinaw ang taktika ng Estados Unidos. Hindi ito mananatiling tahimik habang ang Iran ay patuloy na nagpapalakas ng loob sa pamamagitan ng mga proxy war. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit idineploy ng Amerika ang ilan sa pinakamapaminsalang armas sa arsenal nito, ang B-2 Spirit Stealth Bomber. Ang aircraft na ito ay hindi basta ordinaryong eroplano. Isa itong lumilipad na anino, halos hindi matukoy ng radar, at may kakayahang magdala ng alinman sa mga pinakamodernong conventional weapons o maging ng mga sandatang nuklear. Sa paglipat ng mga B-2 papuntang Diego Garcia, isang mensaheng kasing lakas ng pagsabog ng bomba ang ipinadala ng Amerika. Handa itong tumugon ng buong lakas, anumang oras, kung lalampas sa linya ang Iran. Hindi simpleng pagpapakitang gilas ang paggalaw na ito. Isa itong mataktikang pananakot. Isang show of force na may layuning pigilan ang anumang balak ng Iran na ipagpatuloy ang pagsuporta sa mga grupong lumilikha ng kaguluhan sa rehiyon, lalo na sa mga Houthi sa Yemen. Ang B-2
na kayang lumipad ng libu-libong milya sa iisang biyahe ay sinusuportahan ng mga aerial refueling tankers na kasamang idineploy sa Diego Garcia. Dahil dito, nagkakaroon ng US ng kakayahang magsagawa ng strike missions laban sa Iran at makabalik sa base nang hindi kinakailangang tumigil sa ibang bansa o maghintay ng mas mahabang window para sa operasyon. Sa technical na panig, ito ay isang logistical advantage. Ngunit sa larangan ng geopolitics, ito ay isang mensahe. Ang Amerika ay kayang umatake ng hindi naaantala, habang ang Iran ay mananatiling walang direktang sagot sa ganitong klase ng operasyon. Hindi rin may kakaila ang isa sa pinakapangunahing dahilan ng deployment: ang pagpigil sa walang patid na pagpupuslit ng Iran ng mga armas, drones, at iba pang military supplies patungong Yemen. Sa nakalipas na taon, malinaw na pinatibay ng Iran ang kakayahan ng mga Houthi sa pamamagitan ng pagdadala ng mga missile, remote-controlled weapons, at iba pang kagamitan na ginagamit ng mga rebelde sa pag-atake sa Red Sea. May mga ulat pa ngang nagsasabing mahigit 500 barko mula sa Iran ang nakapasok sa mga pantalan na kontrolado ng mga Houthi, na siyang nagpapatunay sa lawak ng operasyon ng smuggling. Ang deployment ng B-2 ay para ipahiwatig na tapos na ang palugit. Hindi na lamang mga airstrikes sa Yemen ang tutugon sa mga rebelde, kundi ang posibilidad na ang mismong pinagmumula ng suporta ay targetin na rin. Ngunit hindi lamang ito simpleng operasyong militar. Isa rin itong bahagi ng mas malawak na diplomasya. Isang klaseng diplomasya na may kasamang sandata. Ayon sa mga ulat, nagpadala si Donald Trump ng liham sa Iran, partikular kay Supreme Leader Ali Khamenei, na naglalaman ng panibagong imbitasyon para sa nuclear negotiations. Sa liham, nilinaw ni Trump na mayroong 2 buwan ng Iran hanggang simula ng buwan ng Mayo upang magdesisyong muling umupo sa mesa ng usapan. Sa unang tingin, para itong karaniwang diplomatic move. Ngunit sa konteksto ng sabay na pag-deploy ng mga B-2 stealth bombers, ang tono ng paanyaya ay mabilis na nagiging ultimatum. Parang sinasabing, makipag-usap ka habang may panahon ka pa. Dahil kapag hindi salita kundi bomba ang isusunod. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Estados Unidos ang Diego Garcia bilang launching pad ng kanilang mga operasyon upang magpadala ng babala. Noong taong 2020, matapos ang matagumpay na operasyon ng US military laban kay Qasem Soleimani, ang dating pinuno ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, agad ding nagpadala ang Amerika ng 6 na B-52 bombers sa nasabing isla. Layunin noon ng deployment ay pigilan ang anumang ganti mula sa Iran. Sa paningin ng mga eksperto, naging epektibo ang hakbang na iyon. Hindi na ituloy ng Iran ang mga planong paghihiganti sa lawak na inaasahan. Ganito rin ang ginagawa ng Amerika ngayon. Ibinabalik nito ang estratehiya na dati nang gumana, ngunit ngayong may mas advanced na teknolohiya, mas malapit at mas mabilis ang pwedeng maging sagot. Sa kasalukuyang galaw ng mga B-2 sa Diego Garcia, lumilikha ang Amerika ng isang military theater kung saan hindi lang mga armas ang bida, kundi pati mga taktika at intensyon. Maging ang pagpili ng base, ang timing ng deployment, at ang uri ng eroplano ay bahagi ng mas malawak na mensahe. Ang US ay hindi tatanggap ng nuclear threat, hindi man ito hayagang inihahayag ng Iran. Ang katotohanan na ang B-2 ay certified upang magdala ng mga nuclear bombs, kabilang na ang mga ground-penetrating warheads, ay nagpapakita na handa ang Amerika sa kahit anong klaseng sagupaan, mula conventional war hanggang sa pinakamatinding senaryo, nuclear confrontation. Na lang ay kung hanggang kailan kakapit ang Iran sa kanilang estratehiya bago sila tuluyang lamunin ng alon ng isang digmaang sila mismo ang nagtulak.